parami ng parami yung mga lalaki na bumibili ng mga malalaking mga bulaklak. No? Minsan parang kasing laki na nung pang funeral ba? Okay? Yung mga malalaking bulaklak para ibigay nila dun sa kanilang mga iniirog. Maganda naman talaga ang intensyon nila kasi kumbaga parang Valentine's Day ito no? Parang ito yung panahon ng pag-ibig at gusto mong i-express ang iyong pagmamahal sa iyong iniirog na willing kang pumila, magbayad ng mahal, bumili ng magarbong bulaklak para ibigay sa iyong nililigawan o iniibig. Kasi yung malalaking bulaklak na yan, parang spectacular yung gesture. Mararamdaman nung babae, or for that matter, nung lalaki, minsan babae na kasi nagbibigay, nung lalaking iyong minamahal, na espesyal siya sa February 14. Maganda yung spectacular gesture na yon, pero paano naman yung another 364 days na hindi Valentine's? Kasi ang alam ko, ang pagmamahal ay hindi lang po masusukat sa isang spectacular day. Ang tunay na pag-ibig, mai-express natin yan ng totoo, hindi lang kapag February 14, kundi araw-araw, steady ang ating commitment. Kumbaga, hindi mo man mabigyan araw-araw ng bulaklak, pero may araw-araw kang patience, araw-araw na kindness, yung mga small gestures katulad ng pagsisilbi, pagtitimpla ng kape, pagbibigay ng chocolate, pag-iiwan ng mga note na, I missed you, I am proud of you, kapag pinagsama-sama mo yung maliliit na yan, nagiging compound and it makes a lot of difference in your relationship. In fact, hindi yung Valentine's Day gesture, kundi yung araw-araw na consistent kindness ang nagpapaganda, nagpapabuhay, at nagpapalago sa ating mga relationship. Kasi naniniwala po ako na ang Diyos, kapag naranasan ng isang tao, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng ebidensya sa kanyang buhay. Hindi mo pwedeng i-claim na naranasan mo ang Panginoon pero walang makikitang changes ang ibang tao sa iyong buhay. Ang tawag po natin yan mga manifestations ng pagkilos ng Diyos. Or for this matter, for the sake of our context, yung bang manifestation ng Diyos o yung manifestation ng Holy Spirit, ito po yung paraan ng Diyos para i-express niya ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Bakit ba kailangan may manifestation ng Holy Spirit? Bakit ba kailangan may ebidensya? Bakit ba kailangan na hilingin lagi na ang Holy Spirit o ang Diyos ay maranasan ko sa aking buhay? Kailangan po yan. Kasi kapag ka nararanasan ng isang Kristiyano ang Banal na Espiritu o ang Diyos, ang kanyang pananampalataya lumalakas. At kapag hindi mo nararanasan, your faith will be weak, your faith will be dry, and your faith will be powerless. Ibig sabihin, the moment na nararanasan mo ang Diyos, the moment that you are being filled with the Holy Spirit, you can see visible signs of the Holy Spirit that He is actively working on your life. For example, when you say that you are filled with the Holy Spirit, pwedeng bigyan ka niya ng regalo. A gift of wisdom, a gift of knowledge, a gift of prophecy, a gift of miracle. Hindi lahat naniniwala dito, pero a gift of speaking and interpreting tongues. Empowerment, a gift of guidance. Meaning, when you experience the Holy Spirit, laging merong manifestation. Hindi po pwedeng wala. Kasi hindi maniniwala ang ibang tao na nasa iyo ang Holy Spirit kung wala silang makitang ebidensya. Okay. Maniniwala po ba kayo kung ako ang magiging endorser ng glutathione? Grabe naman po kayo makatawa. Parang napaka-judgmental po ng dating ng inyong pagkakatawa na para talagang imposible. Pastor, bakit? Pagkasabi pa lang ng glutathione, naghahanap ka na kagad ng ebidensya. Hindi ka maniniwala kapag hindi mo nakita yung dapat effect na yon. So, ibig sabihin, kung ang glutathione, pampaputi, hinahanap mo yung puti. Lord, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam ibig sabihin, naghahanap ka ng ebidensya. Kung may kaibigan ka na nagbebenta ng pampapayat, tinitignan mo siya kung bakit you are looking for what? Evidence. Ibig sabihin, naghahanap ka ng manifestation. Pero, bukod sa manifestation of the Holy Spirit, which is wisdom, and knowledge, and miracle, and empowerment, alam niyo po ba na ang Holy Spirit ay nagbibigay din ng fruit? Ano yung fruit na ito?
ang fruit, yung manifestation, yan yung paraan ng Diyos o ng Holy Spirit para i-express ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang presensya, pero ang fruit, ang ebidensya ng Holy Spirit that is working in your life. At katulad po ng text na binasa natin, balik mo anak ang Galatians chapter 5, ito daw po ang fruit of the Holy Spirit. Ano yon? Love, patience, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi mo sa katabi mo, nakailang ka sa siyam. Amen? Bakit? Ito po, kanina, manifestation, may wisdom. May manifestation, may speaking in tongues, may prophecy, may healing, may giftings, pero hindi porket may manifestation, may fruit. Pwedeng nag-i-speak ka in tongues, pero hindi ka marunong magpatawad. Pwedeng kapag nag-worship tayo, sigaw ka ng sigaw ng hallelujah, pero pag nasa restaurant ka, sinisigawan mo yung waiter, pag mabagal ang kanyang order. Naunamaan nyo? So wala kang patience. So ibig sabihin, it is possible that you have the gift, but you don't have the fruit. At tatandaan nyo ito, maraming mga tao, di ko ito na-share kanina umaga, maraming mga tao are so confident with their giftings, na akala nila dahil ang anointing nagpo-flow sa kanilang giftings, hindi na nila kailangan ng fruit. Hindi kasi porket magaling kang preacher, mabait ka. Hindi porket maganda ang boses mo, maganda ang ugali mo. Come on now. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, parang para sa itong series na ito. Amen? That some of us are so confident. Everybody say confident. With what? With our giftings. Na minsan, some of us are living in the lifestyle of sin, and yet nararamdaman ng tao yung anointing. Nararamdaman ng tao na na-bless sila, na bago ang kanilang buhay. Kaya sinasabi ng iba, kahit pala mabuhay ako sa kasalanan, okay lang, na-transform ang kanilang buhay. Nakalimutan ng ibang tao na ang gift dumadaloy kahit sa dirty vessel. Even through a wicked king, pwedeng i-bless ng Lord ang bansa. Kahit na hindi okay, hindi God-fearing ang mga government official, if God wants to bless the Philippines, He can do that through the giftings. Amen? But we don't pursue the gift only. We pursue the fruit. Kasi ang fruit dumadaloy lang sa mga surrendered na buhay. Amen? Amen? For example, si King Saul. Si King Saul, hari, pero walang intimacy kay Lord. Si Judas, kasama lagi si Lord, pero binitray ang ating Panginoong Yesus. Kung iniisip natin na mai-impress ang Lord sa galing natin at sa giftings natin, tatandaan niyo po ito, hindi na po kailangan ng langit ng performer. Marami ng magagaling na performer sa langit. Ang kailangan niya, servants, na willing na mag-humble ng kanilang mga sarili para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Therefore, maganda ang manifestation, maganda ang wisdom, maganda ang knowledge, maganda ang miracle. We want the spectacular things na bumaba ang presensya ng Panginoon at ibigay niya ang apoy sa atin. Pero after the fire, where's the fruit? Ang Galatians chapter 5 verse 22, the Holy Spirit, everybody read, produces this kind of fruit. Read now, everybody. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam. Pero pansinin nyo, siyam, pero highlight that part, pero fruit. Dapat fruits. Pero ang gamit, fruit, singular. Alam niyo po kung bakit? Because lahat ng mga karakter na yan, love, joy, peace, patience, kindness, are interconnected. They have unified character. Iisa ang pinagmulan. Sino? Ang Holy Spirit, pero iisa rin ang kanilang magiging resulta. They operate as one, not separate entity. Parang fruit salad. Okay? Ang fruit salad, pag nilagay mo siya sa mangkok, hindi mo siya sasabing, bowls of fruits. Hindi na. Bakit? Kasi pag may pinya, may pakwan, may saging, pinaghalo-halo mo, hindi mo natatawaging, mangkok ng pinya, ng mangga. Hindi na. Fruit salad na siya. Ang tawag mo na sa kanya, one. Because lahat sila is interconnected with each other. Naunawaan niyo mga kapatid? So when you say the fruit of the Holy Spirit, very intentional lang ang Panginoon dito na hindi siya nagkamali sa grammar. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, hindi po pwedeng meron kang love pero wala kang patience. Hindi po pwedeng may kindness ka pero wala kang self-control. They don't operate separately, they operate as one. Contrary to the acts of the flesh. Pansinin nyo, acts. Kung babalik ko tayo a few verses before verse 22, balikan natin verse 19,
Galatians 5 pa rin. Same chapter, just few verses before. Bago tawagin yung fruit, highlight that part, may tinatawag na acts. Pasinin nyo? Plural siya. Grabe, nag-English class talaga tayo dito, Pastor. Okay, I just want you to get this. The acts of the flesh are obvious. Ano daw? Sexual immorality. What else? Everybody read. Kanina, ganado kayo sa love, joy, peace, gentleness. Okay, ganado na. Everybody say, the acts of the flesh are obvious. Go. Sexual immorality, impurity, debauchery, verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, verse 22, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, sabi ni Apostle Paul, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. And many people are saying, Pastor, hindi naman ako nagwi-witchcraft. Hindi naman po ako mangkukulang, wala po akong walis ting-ting na lumilipad para mangkulang po ako. Pero pansinin po ninyo ang verse 20. Balik mo nga sa verse 20, anak. Napansin niyo ho ba na yung witchcraft kapantay ng jealousy? Verse 21. Verse 21, na yung envy, katabi ng drunkenness. Why? Because the acts of the flesh, they operate separately. They operate, each is different and each is distinct. Unlike the fruit, they operated as one. As sinasabi ng scripture sa atin, if you do these things, you will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit, verse 22, says what? Love, joy, peace, patience, and kindness. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin dito? Maganda na nasa atin ang Holy Spirit. Maganda na nararanasan natin ang mga miracle sa ating buhay. Sino sa inyo gusto nyo ng miracle? Amen. Ulitin ko, sino sa inyo gusto nyo ng miracle? Amen. Now, I think more than a month ago, after the service, pumupwesto po ako dun sa huli. Mamaya gagawin din natin yun. And those who are joining us for the first time, madalas yan, kinakamayan ko, pinapanalangin ko, at pinapakinggan ko kung ano ang storya, kung paano sila napunta sa church. One time, after habang nagpipicture taking, may lumapit po sa akin. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako. Because 7 years na po akong dinudugo non-stop. 7 years. Pag-pray niyo po ako kasi nagpa-check up po ako, wala akong myoma, wala akong sakit sa ovary, wala akong cancer. Hindi na nga po alam ng doktor kung bakit nagdudugo ako kasi wala naman siya makitang tumor or anything. Kasi usually daw yan, pag may tumor, talagang yung bleeding mo tuloy-tuloy. Pero siya walang makita, sumuko na po yung mga doktor, hindi nila alam ang gagawin. Pag-pray niyo po ako. Pinag-pray namin. Which I also did every single Sunday. Different kinds of prayer, pinapanalangin natin. We did. Pinag-pray natin, tinawag ko isang volunteer, hinawakan niya dito sa tiyan, hindi nga ako yumawak. Ako lang nag-pray. Lord, in the name of Jesus, we believe that you are a God that heals. Nakilala niyo po ang aming mga katawan and you have the power to command every cell of our body to put into order. In Jesus' name, amen. Next Sunday, bumalik. Sabi niya sa akin, Pastor, naaalala niyo pa po ako? Alam mo yung gusto ko magsinungaling, sabi ko, yes, but I cannot. Sabi niya, last Sunday, Pastor, ako po yung nandito. Yung nagsabi po na 7 years po ako may continuous bleeding. Alam niyo po, Pastor, pagkatapos niyo mag-pray, pagbaba ko ng elevator, naramdaman ko huminto yung pagdudugo ko at mula po noon hanggang ngayon, hindi na po ako dinudugo. Now, I just want to clarify this. There's nothing spectacular about me, but there's everything glorious about God. Yes. Now, gusto niyo ba ng ganong klase ng fire from the Lord? Yes. Pero, posibleng meron kang gift of healing, pero wala kang fruit of the character. Because fruit is about daily character. Na ang tunay na transformation, evident siya sa paraan ng pakikipag-usap mo sa pamilya mo. Evident ang fruit sa pag-handle mo ng criticism. Kung paano ka mag-post sa Facebook. Sabi mo sa katabi mo, ayan na. Ayan na. Ayan na. Kung paano mo i-handle ang iyong mga pain. Bakit? Impressive ang healing. Impressive ang fire. Pero after the fire, the always question should be, where is the fruit? Maganda meron tayong gift of wisdom, meron tayong gift of knowledge, pero tatandaan natin, lahat ng fire is only for a moment. Pero ang fruit, it is a lifestyle. Ang fire, immediate. Pero ang fruit, gradual. Dahan-dahan kang pinapalago. Ang fire, intense. Pero ang fruit, sustained. Ang fire is only for a moment, pero ang fruit, araw-araw mo siyang dala.
In fact, yung work ng ating Panginoon, hindi lang siya laging spectacular. Naniniwala ko ang work ng Lord, personal din. Yung personal dealing niya sa atin. Yung wino-workout ng Lord, yung pride natin. Yung wino-workout ng Panginoon, yung character natin, yung attitude natin, yung ingratitude natin. Lahat ng yun, milagro din na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na gusto ng Lord ma-develop tayo, na hindi tayo masyadong focus sa penging miracle. Gusto ko makakita ng fire na nakalimutan na natin, pwedeng you are on fire, but fruitless. God wants us to be fired up and fruitful. Yes, the Holy Spirit can make you cry, shake, and even speak in tongues. But the big question always is this, where is the fruit? Kasi kung ikaw ay nanginig, ikaw ay umiyak, ikaw ay nag-speak in tongues, pero hindi ka natutong magpakumbaba. Come on now. So meron kang fire pero wala kang fruit. Ibig sabihin, pansamantala, facade. Parang meron kang appearance of great faith, pero walang changes and transformation sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na i-sanctify tayo, baguhin tayo, na talaga pong lahat tayo ay maging totoong anak ng ating Panginoon. Amen? Hindi po porket nakaupo kayo every Sunday sa simbahan, automatic magta-transform ang inyong buhay. Hindi porket nakaupo ka sa Jollibee maghapon, nagiging chicken joy ka, correct? Correct? Why? Because real transformation happens when you exercise the fruit. Naalala ko si Jonah patungkol sa subject na ito because kung kilala niyo si Jonah, everybody say Jonah. Ang tawag ng marami dyan is a runaway prophet. Kaya po siya tinawag na runaway prophet kasi nga po, inutusan siya ng Panginoon para mag-preach. Yung preaching nga, hindi nga abutin ng 40 minutes. 4 minutes nga lang, tapos na siya. Actually, 4 seconds lang kung mabilis siya. Tapos na yung preaching niya. Ang preaching niya lang, repent for the Lord will punish you. Yun lang ang preaching niya. Tapos na. Pero imbis na sumunod sa Panginoon, tumakbo siya. Imbis na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. At dahil sa kanyang pagsuway, nag-orchestrate ang Lord ng matinding bagyo. To cut the long story short, nagbunutan silang lahat kung sino ang dahilan kung bakit sila binabagyo. Ang nabunot, taran, si Jonah. So ginawa nila, tinapon nila ngayon si Jonah doon sa may dagat. At watch this, at si Jonah ay kinain ng dilis. Nakita niyo yun sa Bible, di ba? Tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. So kinain siya ng malaking isda at nanatili siya sa tiyan ng malaking isda, which I know, hindi siya whale shark, hindi siya malaking balyena. I believe this is a special fish for a special occasion na ni-rescue itong si Jonah at nanatili siya sa loob ng tiyan ng malaking isda for 3 days. Ni-rescue siya ng Panginoon. Question, deserve niya bang ma-rescue in the first place? No, he did not. Hindi niya deserve ma-rescue. Kakasuway niya lang sa Panginoon. At dahil sumuway siya, he deserves to die. But God is so gracious na nagpadala ang Diyos ng isda para siya'y kainin. In essence, lulunin at manatili sa tiyan ng isda for 3 days. At alam niyo nangyari? After na ma-rescue siya ng malaking isda, finally sumunod siya sa ating Panginoon. At pagdating niya doon sa Nineveh, sabi niya, repent! For the Lord will punish you. Simpleng-simple. Kung sumunod siya, tapos na, hindi na siya kinain ng isda eh. Pero ano mo, sabi ng scripture, dahil sa kanyang preaching na napakaiksi lamang, yung hari ng Nineveh nagpatawag ng matinding fasting. At sabi niya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, pati mga hayop nag-fasting. Not kidding, basahin niyo yung Bible, pati mga hayop nag-fasting sila because they take that warning seriously. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because kasi yung tiyan ng isda, apparently, yung sinasabi ng mga historians, ay may mga amino acids po yan sa tiyan. Na yung amino acids na yun, pag nandun ka sa loob, talaga malalagas buhok mo. Pati kilay mo malalagas, bigote mo. Siguro nung lumabas si Jonah at pumunta ng Nineveh, wala talaga siyang buhok at all. Wala siyang kilay, wala siyang bigote. Kaya nung sinabi niyang, repent! Naniwala ka, paniwala to, pre, hindi na pinagdaanan, no? Kaya nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Okay, kidding aside, that's not in the Bible, by the way. Okay, sure lang siya. Okay, but, watch this, nagrepent silang lahat. At sabi ng scripture, naglubag ang loob ng Diyos. At imbis na gunawin sila, inisper sila, pinalaya sila ng Panginoon. At habang nagse-celebrate ang mga taga-Nineveh,
Si Jonah galit. Nagtampo si Jonah. Kaya ako naniniwala si Jonah, hindi siya runaway prophet, pouting prophet. May kilala ba kayong ganun? Pag hindi nasunod ang gusto nila, puro artista na naman binoto nila. Hindi na naman nanalo yung hindi na naman nanalo yung binoto ko. May kilala ba kayong mga ganyan, mga pouting prophet? Kala ko pa naman ice cream tilapia pala laman. He was angry. While everyone is celebrating, he was angry. You know why? Let's catch up the story. John 4 verse 1. This change of plan. Ano yung change of plan? Imbis na gunawin, niligtas. Greatly upset Jonah. Watch this. And he became very angry. So he complained to the Lord. By the way, tip number 1, kung magko-complain ka, huwag kay Lord. He complained to the Lord about it. Ano sabi niya? Didn't I say before I left my home that you would do this, Lord? That is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful and compassionate God. I knew you were slow to get angry and filled with unfailing love, and you are eager to turn back from destroying your people. Sabi niya, paraphrase ko, eto na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayoko pumunta ng Nineveh. Kasi deserve nilang mapahamak. Deserve nilang tupukin ng apoy. Kaya nga ako tumakas para matuluyan sila eh. Kasi alam ko, pag tumawag sila sa iyo, masyado kang maawain. Masyado kang gracious, pagbibigyan. Ayan na nga nangyari. Pinagbigyan mo nga sila. Now, this is interesting to me because just a moment before this, Jonah experienced God's grace. Listen to me. He deserves to die. Remember? He disobeyed the Lord blatantly. Nung sumuway siya sa Panginoon, nung tinapon siya sa dagat, deserve niyang malunod na at mamatay. But God rescued him. Nirescue siya ng Panginoon. At nung naligtas siya, ang sabi niya, ito na nga ba sinasabi ko? Ako dapat. Napansin niyo, naka-experience siya ng spectacular miracle. Come on now. Naka-experience siya ng fire in essence. Nakaranas siya ng malaking miracle na siya mismo ay dramatically ni-rescue ng malaking isda. At nung nawala na yung apoy, wala rin pala siyang love. Wala rin pala siyang compassion. Bakit? Ang gusto ni Jonah, judgment. Ang gusto ng Lord, mercy. Na mas tinignan ni Jonah yung kanyang comfort kesa iligtas yung 120,000 citizens of Nineveh. Kaya nag-pout siya. Ito na nga ba sinasabi ko? Di na naman sunod ang aking kagustuhan. Kaya tingin ko si Jonah pouting prophet. Nagtampo-tampo siya. Upo si Jonah. At habang nagtatatampo-tampo siya, sabi na scripture, Jonah chapter 4, nasa jump start natin to by the way, sumikat ang matinding araw. At dahil sumikat ang matinding araw, wala siyang buhok, direct hit. And God is so merciful. Sabi ng Bible, nagpatubo ang Panginoon ng isang halaman na nagsilbing shade ni Jonah. At nung nakita ni Jonah na nagkaroon ng puno, sabi niya, Lord, salamat po. Next day, ang sabi ng scripture, nagdala rin ng Panginoon ng uod at yung kanyang shade, kinain yung plant at biglang nalanta. Galit na naman si Jonah. Pouting na naman siya. Sabi ng Lord sa kanya, ba't ka nagagalit? Sabi niya, pinatubo mo yung halaman, tapos tinanggal mo din. Nire-rephrase ko lang, pero parang ganun. Sabi, bakit ka nagagalit? Yung pagkatubo ng halaman, you did nothing about it. So, ibig mo sabihin, nagagalit ka dahil tumubo yung halaman and you feel sorry for the plant? Nangihinayang ka sa halaman, pero hindi ka nangihinayang sa buhay ng 120,000? Na maliligtas sa Nineveh because you're so selfish? Naranasan mo yung fire pero wala kang fruit? Naranasan mo yung spectacular miracle but you don't love your neighbor? You're not compassionate to them? Mas gusto mo yung comfort mo kaysa sa kaligtasan ng ibang tao? This is a wake-up call for each and every one of us na nakaranas ng kaligtasan na minsan kapag may ibang taong gustong iligtas ang Panginoon, feeling natin hindi nila deserve. Minsan may nagsabi sa akin nung nagsisimula pala ako magpastor, Pastor, bakit natin tinatanggap sa simbahan yung may mga tato?
Bakit natin tinatanggap at pinapapasok sa simbahan yung mga nakasando? Dapat turuan natin sila na magbihis ng maayos. Naalala ko nung nag-try ako mag-gym one day. Alam niyo yung pag nag-try ka mag-gym, alam mo yung gym? GYM? Nagbubuhat ka. Alam mo, pagka overweight ka, tapos pumunta ka sa gym, try nyo lang. Pagpasok ko sa gym, naalala ko, 100 kilos ako nung time na yun. Pagpasok ko sa gym, lahat ng tao, di ba, yung nagbubuhat pa sila, di ba? Pag nagbuhat pa naman yan, talaga focus sa muscle nila. Kasi posture eh. Tandang-tanda ako, hindi ko makakalimutan. Pagbuhat ko, nung tumunog yung pinto at pumasok ako, lahat sila nagtinginan sa pinto. Parang basa ko sa lahat ng mata nila. Uy, may papasok oh. Wala nang pag-asa to. Alam mo yung ganun? Na na-realize ko na oo, mukhang wala akong pag-asa kasi hindi ko alam yung sistema nyo, hindi ko alam kung paano yung tamang posture. Pero maaaring yung nagsasabing wala nang pag-asa to, dati rin siyang nandun sa pwesto na yun. Na nakaranas din siya ng salvation, pero dahil ngayon maganda na katawan mo, judgmental ka na sa hindi pa. Naunawaan nyo mga kapatid? Amen? Alam nyo? Alam mo, ginawa ko nung sinabi nila, bakit kayo di tumatanggap yung mga saldo? Sabi ko, sige, kahit naka-chainless, tanggapin nyo, tas lagay nyo doon your home. Because this is everyone's home. This is not a church for perfect people with perfect lives. Lahat tayo imperfect people that needs the grace of God. And once we experience the spectacular miracle of our God, where is your compassion? Ikaw na nakaranas ng grace, where is your grace? Ikaw na nakaranas ng compassion, where is your compassion? Yes, the Spirit made you cry, shake, nanginig ka talaga. Pero kung hindi ka natutong magpakumbaba, kung hindi ka natutong mag-apologize, the Spirit did not transform you from inside and out. Ang miracle ng Diyos hindi lang spectacular, nakikita ang tulay na work ng Diyos kung paano natin tratuhin ang ating kapwa. Kung paano natin tratuhin ang mga taong hindi natin kamag-anak. Minsan hinahanap natin yung powerful, hinahanap natin yung big moments, yung emotional moments, totoo yan. Kailangan natin yan. Pero God's primary work happens in the ordinary, everyday moments of our life. Ang tunay na ebidensya na ang Diyos at ang Holy Spirit gumagawa sa buhay natin, hindi lang sa mga fire moments, kundi lalong higit sa mga fruit moments ng ating buhay. Si Moses, for example, literal niyang na-encounter ang Diyos through the fire, through the limit, through the wall. For a chance to be with you, I'm gladly risk it all. Diba? Through the fire. Ano sabi ng scripture? Nag-appear ang Panginoon through a burning bush. Na-encounter niya yung fire moment. Meron siyang matinding big moment na na-encounter niya at narinig niya ang boses ng Panginoon. Pero nasukat ba ang leadership ni Moses dahil doon sa kanyang fire moment? Hindi. Nasukat ang kanyang leadership nung naging faithful siya for 40 years na sundin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Si Elijah, literal din pong nakapagpababa ng apoy. Nung dinefeat niya yung 450 prophets ni Baal, habang nung time na yun dumarami ang mga false prophet, hinamon siya. At itong si Elijah, hinamon din niya itong 450 prophets para patunayan kung sino ang Diyos. Ano sabi ng Bible? Nagpatawag si Elijah ng apoy, bumagsak ang apoy. Literal na fire moments. Pero after that fire moment, where is Elijah? He was running for his life. He was fearful. He was doubting and he was depressed. Yes, may fire moment, but again, where is the fruit? For example, si Peter. He encountered a fire moment nung nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. It was a spectacular miracle. Amen? Bro mo naman, nakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Fisherman ka pa, ha? Amen? And you were able to walk on water. You've never seen that before in your life. Pero after that miracle, in Matthew chapter 14, where Peter was able to walk on water, nakalakad siya for a while, niligtas siya ng ating Panginoon, nakabalik sila ng kanilang bangka. Pagdating nila ng Gennesaret, ang sabi ng scripture, si Jesus bumaba ng bangka at pinagaling niya ang lahat ng taong lumapit sa Kanya. After that moment, watch this, after that moment of spectacular things of walking on water and healing everyone who is sick, may mga hindi natuwa. Guess who? Hulaan niyo kung sino? Yung mga lagi malungkot. Sadducees. Lagi kasi malungkot ang mga Sadducee eh. They are always sad, you see? Okay? Eto na. Na-encounter nila ang ating Panginoon. Nagalit sila kay Jesus Christ kasi
yung mga disciples, bago kumain, hindi naghugas ng kamay. Tignan nyo ang pinag-uugatan ng galit, ha? Hindi naghugas ng kamay bago kumain. Apparently, ritual nila, naghugas ka ng kamay bago kumain. And follow the story. Verse 2. Sabi ng mga Pharisees, pouting Pharisees, why do your disciples disobey our old tradition? Mga holier than thou attitude. For they ignore, may mga eyeliner. For they ignore our tradition of ceremonial hand washing before they eat. Talaga? Pag-uugas lang ng kamay, problema nyo pa? Sumagot si Jesus Christ. Verse 3. And why do you, by your tradition, violate the direct commandments of God? Verse 4. For instance, God says, honor your father and your mother. And anyone who speaks disrespectfully of mother or father must be put to death. But you say, it's all right for people to say to their parents, sorry, I cannot help you. For I have vowed to give to God what I would have given to you. So sinasabi ng mga Pharisees, ba't mo inaaya yung mga disciples mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Sabi ni Lord, talaga? Paraphrase. Samantalang kayo, yung mga commandments mismo, willing kayong suwayin? For instance, sabi ng Panginoon, di ba nakalagay sa 10 Commandments, you should honor your father and your mother? Pero yun ang direct command, pero pinapayagan nyo na sabihin ng mga anak, hindi kita matutulungan? So that is a direct disobedience to the commandment. So pinaprioritize mo yung mas pinaprioritize mo at pinapansin mo na hindi naghugas ng kamay ang mga disciples ko, samantalang kayo pinapayagan nyo yung iba na hindi marunong rumespeto sa kanilang mga magulang? Verse 6, in this way, you say they don't need to honor their parents? Okay lang na hindi nila galangin ang kanilang mga magulang, kaya kinakancel nyo ang word of God for the sake of your tradition? Mas priority nyo pa yung paghuhugas ng kamay kaysa paggalang sa mga magulang. Verse 7, mga hipokrito kayo. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. Verse 8, these people, they honor me with their lips, but their hearts are far away from me. What God is saying is this, you just experienced a miracle. What's this? Nakita nila mismo kung paano pinagaling ni Jesus ang mga disciples. They experienced it, yung mga taong lumapit sa Kanya, they experienced it themselves. After the miracle, after the fire, and then here comes the Pharisees. That these Pharisees, their faith is spectacular on the outside. Mahigpit sila sa kanilang ritual, mahigpit sa kanilang tradisyon. Impressive ang kanilang mga appearance, pero kulang sila sa fruit. Sinasaway nila yung mga hindi marunong magugas ng kamay, pero pinapabayaan nila, tinotolerate nila yung hindi marunong gumalang sa kanilang mga magulang. Sabi ng Panginoon, in essence, you have the fire, but you don't have the fruit. At kapag puro fire ka lang at wala kang fruit, nakaka-burn out yan. Pero kung puro fruit ka lang na walang fire, hallelujah, routine na yan. So maganda na may fire, maganda nakakalakad sa ibabaw ng tubig, maganda na witness niyo nagpapagaling ang ating Panginoon, but where is the fruit? Si Jesus ba kayang gawin pareho, Pastor? Yes. Kasi ang ating Panginoong Hesus, kaya niya mag-perform ng milagro, and at the same time, kaya niyang hugasan ang paa ng mga disciples. He had the fire, and He had the fruit. Ang gusto ng Lord, balance. That we are fired up and fruitful at the same time. Na hindi lang tayo puro hallelujah, sigaw-sigaw ng hallelujah, pero mga magulang natin, sinisigawan natin at wala tayong respeto sa kanila. Na tinataas natin ang ating mga kamay, pero pride natin, hindi natin mababa. God wants us to be fired up and fruitful at the same time. Ang tunay na mature believers, hindi lang passionate, pure ang puso. Posible kasing passionate ka sa ginagawa mo para sa Panginoon, pero hindi yung pure yung puso mo habang ginagawa mo ito. So posible kasi na, halimbawa, may sakuna, tutulong ka sa mga mahihirap, magdodonate ka ng 20,000 para sa lahat ng nasunugan o kaya nabagyo. Maganda yun. That you have generosity in times of crisis. Nagdodonate ka, tumutulong ka sa mahihirap, pero yung being consistently generous, kahit walang spotlight o camera, yun ang tunay na basehan ng tunay na Christianity natin. Amen? Kasi lang tayo, pansinin nyo, ang mga Kristiyano, pag tinanong mo, lalo yung mga hindi po talaga Christians na nandito kayo for the very first time, saan kami kilala?
Yung mga Christian, yung mga born again, yun yung mga nanginginig-nginig, di ba? Sila yun eh. Di ba? Yung mga Christian, sila yun ba? Patas-taas ng kamay, yung maraming wisdom sa Word of God. Yung mga nagpa-prophesy sila ng future. Pansinin mo, yung mga hindi Christians to, meron siguro ditong hindi Christians, na alam nyo, sinasabi ko, pag sinabing Christians, we are known by our manifestations. But we are not known by our fruit. Kilala tayo yung mga natutumba pag nilay hands, sila yung di ba, mga maiingay mag-pray, sila yung mga alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Sila yung mga this is the day, di ba, mga baduy yung mga yan eh. And we are known by our manifestations. Kilalang-kilala nila yung manifestations natin. Pero bihira ka makakapagsabi, mga Christian, mababait yan. Mas kilala pa tayo yung nasiraan ng bait kaysa mabait. No, kilala ang mga Christian, mga siraulo yan. Mga nasiraan ng bait yan. Pero hindi tayo kilala. Mabait, patient, generous, gentle, may self-control. Hindi tayo kilala. Ang sabi ng Bible, hindi sinabi ng Bible, you should be known by your manifestations. No. Ang sabi ng Bible, you should be known by your fruit. Hindi nga sinabi ng Bible that you should be known by your leaves, dahon. Kasi posibleng may leaves, may dahon, pero walang fruit. May outward appearance, pero walang fruit. Ramdam na ramdam yung fire. Talagang pag nag-pray, nanginginig pa. In the name of Jesus. Tsaka, pakiusap lang, pag nag-pray kayo, hindi nyo kailangan baguhin yung boses nyo. Pakiusap lang. Sabi mo sa katabi, may ikaw yata yan ah. Parang pag nagbago pag dinagdagan mo ng bass, madadagdagan ng connection kay Lord. Lord in Jesus' name, pero Lord, kilala tayo sa manifestation, pero hindi tayo kilala sa ating fruit. Puro tayo dahon, pero wala po tayong bunga. Tanungin mo katabi mo, where is the fruit? Naalala ko si Jesus Christ, nagutom siya one time, naghahanap siya ng makakain, nakadaan siya ng fig tree. Fig tree na walang figs o walang fruit. Sa disappointment ni Jesus, sinumpa ni Jesus yung fig tree. Okay, basahin natin Matthew 21 and I will close with this. In the morning, as Jesus was returning to Jerusalem, highlight this part, he was hungry. Kaya medyo naaawa din ako sa fig tree minsan eh. Parang, may katabi po ako, ba't di na lang yun yung kinurse nyo? Verse 19, and he noticed a fig tree beside the road. So Jesus went over to see if there were any figs. Any figs? Fruit. So naghahanap si Lord ng literal na bunga, but there were only leaves. So he said to it, may you never bear fruit again. Hindi ka na magbubunga kahit kailan. And immediately, the fig tree withdrew up. The disciples were amazed when they saw this and asked, how did the fig tree withered so quickly? Dumadaan si Jesus, nagutom siya, nakakita siya ng fig tree, na puro leaves, walang fruit. Naghahanap siya ng figs, wala siya makitang figs. Bakit? Ano sabi ng verse 19? Balik mo yung verse 19, anak. Verse 19, and he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were any figs, but there were, highlight this part, only leaves. So, puno siya, pero puro lang siya dahon. Now, marami magsasabi, actually, sa account ni Mark, sinabi doon, hindi pa tamang season, kaya wala siyang fig fruit. But, if you learn the anatomy of fig tree, automatic sa fig tree, kapag may fig leaves, automatic may fruit. Hindi pwedeng may leaves na walang fruit. So, unique to. Kasi dapat, nag-expect si Jesus Christ, may leaves. Ba't walang fruit? So, nung nakita ng ating Panginoong Hesus na puro lang siya dahon, ano sabi ng scripture? Balik mo anak in verse 19. Sinabi ni Jesus Christ, may you never bear fruit again. Sinusumpa kita. Hindi ka na magbubungang muli. Now, kung magkatotoo to, milagro? Kung magkatotoo po na hindi talaga siya magbunga, milagro? Yes. Milagro, destructive miracle, in essence. Pero milagro pa din. Correct? And ang sabi ng scripture, and immediately, highlight that part, immediately the fig tree withered up. Immediately. So pagkasabi ni Jesus, hindi ka na magbubungang uli.
biglang nalanta yung bunga ng puno, yung halaman mismo. And verse 20, na-amazed ang mga disciples. Verse 20, highlight that part. Verse 20, the disciples were amazed. Na-amazed sila nung nakita nila kasi, ba't ang bilis naman yata ng pagkakalanta ng puno? Which by the way, yung biglang pagkalanta ng bunga na yan o ng puno na yan, nag-highlight lamang sa kapangyarihan at authority ng salita ng Diyos. Na kapag sinabi niya, mangyayari. Pero pansinin ninyo, ang mga disciples na amazed, pero na-miss nila yung lesson. Masyado silang nakafocus sa fire. Masyado silang nakafocus sa miracle. Nakalimutan nila yung lesson. Ano yung lesson? Puro yan dahon. Wala yung bunga. They appeared healthy, pero it was not productive. Let me repeat. It appeared healthy. It appeared busy, but it was not productive. Bakit? Ang tunay na pananampalataya, hindi lang laging naniwala ako. Kasama yun. Pero kasama sa pananampalataya yung nagbunga ako. That I bear fruit. Na posible na tayo po, we have the leaves, alam natin ang lingwahe ng church, alam natin ang sistema ng simbahan, pag nagkwintas ka ng krus, ang laki, pag nag-Bible ka, ang kapal, ang sasakyan mo may bumper sticker na Jesus loves you. Alam mo, ang tamang outfit papunta sa church, lahat yan leaves. Pero hindi porket may leaves, may fruit. Hindi porket alam mo ang lingwahe ng church, alam mo ang sistema ng church, hindi porket makapal ang Bible, manipis ang muka. Why? Because possible na meron tayong appearance of faith, pero wala tayong fruit. Ang tawag dyan, empty religion, which we will discuss next Sunday. That we have this so-called empty religion na katulad ng mga religious leaders, katulad ng Pharisees and Sadducees, na meron silang devotion, meron silang temple, meron silang ritual, pero they lack the fruit. Lahat performance, lahat mechanical, pero wala silang love, walang gentleness, walang patience, walang fruit. They are impressive on the outside, but they are empty on the inside. Itinataas sila ang kanilang mga kamay kapag nag-worship, pero may ibang daliring nakataas kapag sila'y galit. If you know what I mean. Amen? Why? They have the appearance of faith, but they don't have the fruit. So what do you want us to do, Pastor? Habulin namin ang love, ang patience, balik mo ang Galatians 5 nak. Habulin namin ang gentleness, habulin namin ang self-control. No. Ang mga prutas na ito, hindi mo pwedeng habulin. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko magkaroon ng patience. Gusto ko magkaroon ng love. Gusto ko magkaroon ng goodness, ng gentleness. No. Lahat to fruit. At ang fruit, hindi hinahabol. Pag hinabol mo ang fruit, mababurnout ka. Pag hinabol mo ang fruit, mamamali ang focus mo, instead na sa root nakatingin, sa fruit ka nakatingin. Come on now. Amen? So we are not called by God to chase the fruit. We are called to chase Jesus, to chase God, and fruits is going to be the natural result when you are rooted in Jesus Christ. So meaning, when you had the fire, when you have the encounter with God, umating ka ng encounter, umating ka ng conference, umating ka ng Sunday worship experience, ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Panginoon. Good. But make sure that you are rooted in Christ para lahat ng ito mag-appear naturally sa atin. Bakit? The more mong inahabol ang fruit, the more na hindi makikita sa ating buhay. Kaya nga po siya fruit eh. Human effort is not enough para magkaroon ka ng patience. Human effort is not enough para magkaroon ka ng kindness, di ba? Ang goal mo noong 2025, mas magiging patient na ako. Sa sobrang stress mo, ikaw yung naging patient. Di ba po? Di ba, the more mo sinasabi, mas magiging patient ako, talagang inuubos talaga yung pasensya mo. Di ba? Christian na ako. Bagong nilalang na ako, pero nagmumulto yung lumang pagkatao mo. At sinasabi niya, sakalin mo na. Gantihan mo na, i-post mo na. At magiging hypocrite ako pag sinabi kong hindi ko nararamdaman yan, hindi ko nararanasan yan. Lahat tayo gusto nating gumanti. Lahat tayo gusto natin na mawala ng pasensya. Lahat tayo gusto nating i-express ang anger, ang upset at frustration natin sa ibang tao. We are all going through the same things. But when you chase Jesus, when you chase the source and not the fruit will naturally flow through you. You have to understand, huwag mong habulin yung sign, habulin mo source. Ang sasakyan mo masisira, ang posisyon mo magbabago, ang ekonomiya it will rise and fall.
Ang kasikatan pwedeng kumupas, pero ang Diyos never magbabago. Habulin mo ang ating Panginoon, and I guarantee you, you will experience the fruit of His presence in your life. Tayo po tayo lahat.